praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Thank you. Paliw po. Amen. Bayo nga kaliwat sa tanan. Good morning. So, palakpakan ta siningagang Group 3 ang pinakadamo. Palakpakan ta bing Group 3 be. Oh, amen. Pinerdi ang Group 2 subong. No? Sang Group 3, Group 4 daw galagas-lagas man. All right, anyways, let's do it for the Lord, amen. I believe He is worthy of our best time. No? Hindi ta pagpaanaron nga daw baliwala lang ang panahon naton para sa aton na Ginoo. Tinguhaon naton nga ihatag naton ang pinakamaayo, no, para sa aton nga Dios. Okay? Now, at this point of time, magkadto kita, no, sa another nga topic which is connected sa mission. Amen? We will take this up. This is part, no, sa aton nga tinutuyo nga before December, ma-orient kita sang maayo, maidukar kita sang maayo about missions. Amen? Kay many times batian naton ang tinaga mission. Alright? Pero hindi nato na intindihan sang maayo. So we need to understand nga the mission of the church is missions. Ang pinaka-mission sininga simbahan amo ang missions. Okay? Ang mission amo ni ang pagtinguha, no, sang simbahan nga tumanon ang ginsalig sang Dios sa aton nga lambuton ta ang kalibutan. Amen. Lambuton ta ang kalibutan sa ebanghelyo kag ibutang sila, right? Tudloan ta sila nga maging kabahin sang simbahan kag maghimo, no, sang kabubuton sang aton nga Ginoo. Alright? Now, para maintindihan naton ang mission, isa sang pag-intindi sang mission, dapat maintindihan naton ang unsaved world. Okay? Or the unsaved world. Muna nga aton nga pagatunan sa sininga aga sa aton Sunday School, no, ang question nga, as a Christian, how do I relate to the unsaved world?
Kaya ari pamanta sa sining kalibutan, so paano kita magkabuhi sa sining kalibutan? Di ba? Kinanglanon kabalo kita kay kung hindi, mas struggle kita kag although normal malang nakisa nga may mga struggles, ang importante lang hindi kita madala, no? Hindi kita madula, no? Kundi nga kabalo kita makipag-relate sa kalibutan nga hindi kita mag-compromise. Amen? Kaya ang Biblia gahambal nga ari kita sa sining kalibutan pero hindi kita sang iyasang kalibutan. Amen? No? And we need to understand that parang kabaluta kung anong aton reaction, anong aton dapat himuon, no? Samtang ari pa kita sa sining kalibutan nagakabuhi. Kay of course, no? Hindi naton mapanginwala nga ti ari pa ta sa sining kalibutan kag kinahanglanon naton nga masteron paano magkabuhi nga hindi naton mapasakitan ang aton nga Dios. Now in 1 John chapter 2, this is a very common passage of scripture. 1 John chapter 2. All right, 1 John chapter 2. Look at sa verse number 15. Nasabi sa Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So, hindi ta ma-confuse, no? Iba ang world nga ginhambal diri kaysa world nga ginhambal sa John chapter 3 verse 16. Sa John 3:16, memorize. Ano ang John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dira lang ta. For God so loved the world. Tinga nga diri naghambal sa love not the world. Amo lang iban nga nagapangita lang sang daw sala. Marimayo, sang daw sala. Daw ha? Botsalingon hindi sala. Daw sala. Daw conflict. Ang Bible wala ga conflict. Kay isa lang ang pinaka-author sang Bible, ang Dios. He used human writers, but the author of the Word of God is God Himself. Amen. Now, ang word sa John 3:16, katawhan ina katawhan. Ang word diri sa 1 John chapter 2 verse number 15 is the evil system. The evil system. Ang malaot nga sistema. Alright? Sa sining kalibutan. Naintindihan nyo? That's why nga gin-mention na dira ang lust of the flesh. Amo ng sistema sa kalibutan eh. Ang kalibutan na punan sang
kailigbon, di ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, kailigbon sa unod, kailigbon sa mata, and pride of life. Klaro, gaka-destroy ang tao because of lust and because of pride. Siling sa Proverbs, pride goeth before destruction. Ang bugal magapanguna, bag-o ang kalaglagan. No? Amo na nga kinanglanon hibaloon ta, no? Kung paano kita magkabuhi kag mag-relate sa sining unsaved nga kalibutan. Hello? Kay may mga unsaved pa ta nga family members. May mga unsaved ta nga friends. Amen? Kagalabanan sang mga bosses sa sining kalibutan or mga employers, mga boss sa sining kalibutan, no? Ang mga amo, kalabanan ano? Unsaved. Amo na nga hindi na ko makibot damo ta mga kauturan nga naga-confide sila no nanungod sang ila experiences sa ila mga unsaved nga mga boss. You see? Kaglabi na gid subong nga pakurap ang sistema. Nanaintindihan nyo? No? Palala ang sistema. Nga kalabanan sang mga unsaved nga mga boss, they tend to be proud and abuse their position. Nanaintindihan nyo? No? Amo na nga lantawon mo sa mga dalagko nga mga kumpanya kung kaisa, labi na no sa mga kumpanya nga mga talents ang ila ano, ay grabe ka higko sang mga sistema nila da. No? Sa mga bosses, they would take advantage sang ilang mga talents. Muna, mga talent kung gusto mo magsikat, kabit ka sa boss mo eh. Pakabit ka. No? Bisan mabudlay ang magkabit, sige pakabit. Okay, para magsikat mo, para magmanggaranon. So, that's it. Pero kita nga mga tumuloo, alright? Hindi kita ya parihas sini. Pero amo nang struggle ta. Amo nang struggle, no? Ako ga sympathize gid ko sa inyo nga ara kamo sa secular work. Alright? Pero kinanglanon maintindihan naton paano kita mag-relate sa unsaved nga palibot. Okay? The Bible is very clear that the present world system, worldly is system, no? The evil system is contrary to God's eternal purpose. Kahit sa kalibutan, ano malang tuyo sang kalibutan, magpinabugal, magpinasikat, di ba? No? Mag-enjoy sa pleasure sang kalibutan, nga temporaryo, tama? No? Muning ang balderyo, sa 1 John, nga aman nga ginambalan niya hindi tapagpalanggaon ang kalibutan, verse 16, no? For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of God the Father, but is of the world. Pag-abot 7, and the world what? Passeth away. And the lust thereof. Sila yung sistema sang kalibutan magataliwan, kag ang kailigbon nga dala sini. Umbot silingon, mga temporaryo ini. Ang kalipay sa kalibutan, temporaryo nga mga butang. Pero, magbantay kita kay may ara na siya. Damo sina may ara, hindi lang temporaryo nga konsekwensya, but even eternal nga konsekwensya. Pasundan mo lang yung kailigbon mo sa bisyo, ma-enjoy ka for a while. Ma-enjoy ka for a while. Tama?
Diba, mga palahubog, ma-enjoy man na sila, pero temporaryo lang na. Pag abot na sang tion nga magmasakit na, ulcero na, kansero na, well, dira na sila mag-umpisa, no? Panghakroy. Naintindihan nyo? Okay? So, tandaan naton nga ang pulong sa Dios gasugo sa iya mga anak nga magsiparar sa sistema sang kalibutan. Amen? Why sa maghambal nga manago ka didto sa kabukiran sa kuweba? Separation is not isolation. Alright? Ang pagsiparar, hindi na iya panago. Ha? Kaya kung manago ka to, mag-ermitanyo ka, sinong ma-witnessan mo? Ang tunaan tadi, paano ta mag-relate sa ila without compromise? Diba? Kalabanan mga kaingod ta unsaved. So paano ta makaangkon sang maayong relasyon sa ila nga wala taga-compromise? Diba? No? Sa mga pamilya ta, paano ta makipagrelasyon sa ila nga wala taga-compromise? Di ba? Oh. First time nyo to? First time nyo? Hindi. Now, at the same time, to reach lost men and women who live in it for Jesus Christ. Okay? We need to separate from the system of the world, but at the same time, reaching the lost. Amen? So it is designed para ipakita sa aton nga mga tumuluo, paano ta magkabuhi sang balanse, kag consistent nga pagkabuhi, para maimpluwensyahan ta ang mga tao para sa aton Ginoong Hesukristo. Okay? Nga hindi ang kalibutan nga ang naga-influensya sa aton sa malaot. Diba? Dua lang na, if you cannot win them, they will win you. Silingla, duha lang mo. If you cannot win them, join them. Alright? Kung hindi ta sila madaog, upod na sa ila. Now, I am not saying madaog ta sila tanan. Because the truth is, we cannot win them all. But, matingin mo mayo, we can warn them all. Hindi taman sila tanan madaog sa Dios. Hindi man tanan magkompormi sa aton. Hindi man tanan magpati sang ginatudlo ta nga pulong sa Ginoo. Pero pwede tagid sila mawarningan. Amen? Pwede ta sila mawarningan. Mapati man sila kag sa hindi, ang importante na warningan ta sila nga may impyerno, nga may kalayo, nga may ulod nga wala kakapatay, kag ang tao magawawaw dito sa kasakit. Kag hindi lang tuya, pila lang kadlaw, pila lang kasimana. Ang Bible gambal, they shall be tormented day and night forever and ever. Sakiton sila sa adlaw kag gabi, but silingon sa impyerno, wala isa ka segundo to nga gapahuway ang tao sa kasakit. They shall be tormented day and night forever and ever. Now, let it sink deep down in our hearts. Amen? Kilala nun seryosohon tani nga mga bagay. Alright? Kaya nga aman,
it's a matter of personal convenience or it's a matter of commitment to please our God. Blamog isa, kita abi mas palangga tang kaugalingon takay sa Dios. Hindi ta gusto nga somebody, no, hindi magkonforme sa aton, so we join them. Not realizing nga isa kita sang gapus sa ila pakadto sa kalaglagan. Pag hindi ta manindugan, isa kita sang nagaduso sa ila padulong sa kalaglagan. Amen? So we need to realize this, no? That as Christians, we need to live a consistent life, okay, in accordance with what Christ wants us. Now, the way of the kind of life that God wants us to live. Amen? Now, we need to understand this. One, we must realize that if we live for Jesus Christ, we will encounter opposition from the world. Amen. Pag kita nagkabuhi para kay Kristo, expecta na. Amen? Kumbaga, byproduct sang aton pagpanindugan, cause and effect bala, kay nagtindog kita para sa Ginoo, ging kabuhi ta ang pagkabuhi nga para sa Ginoo, siyempre, i-expecta na nga ang mga tao nga hindi iya konforme, mag-oppose sila sa aton. Ang mga tao iya nga hindi konforme sang pagkabuhi nga iya sang Ginoo, siyempre, i-expecta na nga mangakig sila sa aton. Hindi sila magkonforme sa aton. Tama? No? Parehas man naton kung hindi ta konforme kay sala, ma-oppose man ta. Di ba? No? Either ways na eh. Okay? So amo na nga we could not please all the people all the time with the lifestyle that we have. Hindi ta malipay ang tanan nga tao sa pagkabuhi nga may ara kita. Bala nyo, hindi tanan nga tao nalipay nga wala bisyo. Tama? Kaysa sistema sang kalibutan, ang kalipay nila ara sa bisyo. Na? Muna nga kakalaguba ang pamilya kay mas palangga sang tao ang bisyo kaysa pamilya. Kita mo na, no, kamango sang tao, masilin sa nga, pastor, bulagang ulang goro si Mrs. Ang sigarilyo ko daw, hindi ko gin mabulagan. Ako, hindi ka mango. Na? Pasensya, medyo kadala ko sa balatsagon ko, basta mo daw mag-amo na, bala ka, kami nango, bala nga klase ka pang una-una. Diba? No? Si Pabla, asawa mo, pinakaslan mo na. Ang sigarilyo, wala. Ang asawa mo, galuto sa imo, gatimpla sa imo kape. Gamasahi sa imo kung kapoy ka. Ha? Di ba? Gapreparar sang inugsok-sok mo. Gapanglabas ang bayo mo. Ang labutaw nga sigarilyo, ginahimo yan ha. Tapos, mas palangga pa sang tao ang sigarilyo kaysa asawa ya. Diba? Bangod sa sigarilyo, kiga niya asawa ya. Inabalal na ka nga Marlboro, baklon mo nga, ang champion na. Katanga sa imo. O, kita mo? Ha? Una ko na asawa ya, hiluan ko na sa. Pero ang punto amo ni, way ko ka tudlo sa inyo ha. Joke lang na base bala, no? Banan nyo bala mo na panghiluan nyo. No. Ang expression lang na out bala sang kisa kainit naton sa panguna-una nga kabalingag bala. No? So expect na nga ang mga tao iya nga wala
hindi magkabuhi iya sa dalanon sa Ginoo, maupos na sila. Ilabi na ang nagaginansya sa bisyo. I mean, no, sa mga produkto sa bisyo. Na? O paras na karon yang mga drug dealers, makig na iya sa aton. Kung maghambal tayo nga ang druga, malain na, hindi ka na dapat mawadaan na sila ang negosyo. Di ba? Ang nagabaligya ilimnon, ang nagabaligya sigarilyo, mangakig na sila sa aton. No? Kaya nga aman, ginaginansyahan nila na iya. But well, that's the result of living for Christ. Either way, kalibutan, kagkaugalingon mo ang imo i-please o ang Diyos nga nagluwa sa imo. Amen. Gani nga ang pattern naton always ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo. Nasarangan sang Dios at tubangon ang grabe nga kasakitan, kag even ang kamatayon sa iya unodnon, no, nga sitwasyon para sa aton. Ti kita iya. Anong maibalik ta sa pagpalangga sang Dios nga ginpamatud-an niya paagi sa iya sakripisyo kag kamatayon. Diba? Romans 5:8. Ano ko no? But God commendeth His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang tinaga nga commendeth, showed, demonstrated, ginpakita, ginpahayag. Okay lang mo? Mati-mayo para hindi ka mo tuyhon. Ang iban sa inyo, nagpulaw guro cellphone mo. No pag inatuyo, diri ka mo tulok para, hindi man ko gwapogid, pero diri lang bala tulok para no, mag-insindihanay, dali ta mag-insindihanay. Isa na siya katip, no, kung gusto mo gid, magkuha sang the best, out sa lectures, no, tulo ka ang naga-lecture. Tulo ka ang teacher, kaya bisan sa gesture niya, may backup na to let you easily understand sang ginatudlo. Na-notice nyo nga kung ang dulunggan nyo, ya pastor, bisan wala ko na gatulok, pastor, pong dulunggan ko ya pastor, gapamati. Balaan nyo, ma-divide ang aton attention kung ang dulunggan mo dire, ang mata mo dito. Siyempre, gabaton mensahe ang imo dulunggan, ang mata mo, gabaton man mensahe, gikan sa makita mo. So, gaka-divide ang aton nga attention. That's why ang pinakamanami, tuluka ang nagawali, tuluka ang nagatudlo, kag i-pray mo nga mahangpan mo, Lord, pahangpa ko sa ginawa tudlo. Pahangpa ko sa ginawali. Alright? Because ang pagsimba is learning. Church is like a school. Amen? We are being educated with the Word of God. Okay? Pag-ari ka lang di, tapos why kaya may nakuha nga prinsipyo, well, why ka nagsimba na masyar ka lang? Kinanad tabi sang una nga malandungan lang tayo sang building, abita nakasimba na kita. Amo na, mati, amo na nga, ara man sa simbahan, Domingo-Domingo, pero pagpuli, wala pagbago. True worship will make us a better person. Ang tuod nga pagsimba, maghimo sa aton nga maging maayo nga persona. Why? God intended worship to be a life-changing experience. No? Not just another sermon nga nabatian ta. Amo na ang importante, pag nagsimba ka, pamatii ang mga bagay that would help you become a better person.
Hindi nga ara ka lang da, pagkatapos nagpungko ka, pag siling tindog, tindog ka man, pag siling kanta, kanta ka man. Pero ang imo ya tagipusoon, wala nag-absorb sa mensahe. Well, you did not really worship. Because worship is a personal, personal date with God. Gadate sa Dios. Kakita ka mo yung sang gadate nga gatulukay lang, wala ga istoryahanay. Sino sa inyo din nga nag-date, nga nagtulukay lang ka mo ya, tapos pagkatapos 4 ka oras, basig puli lang ka mo? Ha? Oh. Mga bana, siyempre, kaagin na ni mga date. Ang iban sa inyo, God-date, pasekreto lang. Pero pag God-date ka mo, hindi bala istoryahanay na? Istoryahanay? Hello? Kaginang gina-istoryahan nyo gani, sulit-sulit malang na. May dugang-dugang lang gamay, balik naman. Tama, hindi? Tungaway man ka natakan. Tunga nga sa Bible natakan tahaw. Wali naman. Oh, boring magsimba. Wali naman na karon. Hindi man nasimba kung wala walihay. Kaya ang pinaka-highlight ng pagsimba is the preaching of the Word of God. Amen? Kung personal worship iya no? Personal worship mo, ginatawag nga personal devotion, so you and God alone. Pero pag public worship iya, may preaching gid na. May walihay gina iya. Amen? Di pwede nga wala sang wali. So ang sistema sang kalibutan will really oppose us. No? Look at John chapter 15. John chapter 15 verses 18 to 21. Okay, dasig-dasigon ta lang, no? Kay ang oras tabla kadasig. No, amo na nga kag kabalo ka mo, I enjoyed sa Sunday school. Amen? Muna nga stay kita, galawig ta, ga-enjoy ko sa aton Sunday school. Now, John 15 verses 18 to 21, ano ba ang basang Biblia? If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Kita nyo? Anong ambal sang Diyos? Siyempre, ang kalibutan magpalangga sa niyang kaugalingon, ti indi na taya taga kalibutan. Ari ta sa kalibutan, pero hindi kita ginapanag-iyahan sang kalibutan. Naamuning ponto ni Kristo, we are not of the world. Our real home is heaven. Amen. Ang aton iya eternal home is heaven. Temporary lang kita diri iya. So muna nga siling niya, tandaan nyo, verse 20, nga ang alagad hindi maglabaw sa iya agalon. Nga kung ginhigamot gani ako, hingabuton man kamo. Tinihan nyo? So we need to accept the fact that the world will really oppose us. Amen? No? Ila binayad tong mga half-baked. May nabalaan man sila nga prinsipyo sa Bible pero half-baked ang ila conviction. Bot silingon hapaw, no?
Kita nyo, damo ta na meet nga mga tao, perti ka nami, no? Damo man Bible verses na balaan niya, prong kabuhi ya sa pagkabaliskad. Sa pagkabaliskad. Okay? That's why, Mati Umayo, very important nga hindi na ta makibot. Pag nagtindog ta para kay Kristo, hindi na ta makibot nga ang mga tao sa kalibutan hindi manamian sa aton. May manamian man na iya. Ilang daw may mga sense pa lang ang mga tao. Pero kalabanan, hindi gina sila manamian. Lantaw niya bala? Bisan sa pamisti lang, ginasuyaan kita. Tama? Labi na kamong mga babae. No? Pag nakita kamong nga gasaya-saya, di ba? O, masuya na sila kaya ang uso subong iya, pinagawa ay hita, pinagawa ay dughan. Hello? Pinagawa ay ano? Sa mga activity sa kalibutan, ang lalaki ya balot na balot. Pero ang babae na notice nyo kalabanan, hubad na hubad. Hindi mo ng realidad. Sa kasalan tawan nyo, ang lalaki nakabarong, naka-Amerikana. Pero mga babae lang tawa, kalabanan. Kalabanan, nasa kalibutan, labi na sa kalibutan. Amo na sa aton niya, gina-emphasize ta pa na iya. No? Nga dapat modest. Kay kisa ang sagrado nga hilikoton na buslan sang sensuality. Ang focus ang tao hindi na sa ceremony, sa dughana. O hindi gani, laba-laba man ang ang saya, pro ang slit astadi. Ginpalaba pa ng gisian malang. No? Now, what I am trying to say is, bisan sa pamisti lang, masuya sila. Oh, mga baptist ya do, mga manul na. Tanyo, kita pang manul. Panahon pa na inikupong-kupong ang ila. Why man nagambal ang Bible nga outdated ang Bible? Why man nagambal nga irrelevant ang Bible? The Bible is always relevant at any age. Ha? Never one time nga naging irrelevant ang pulong sa Diyos. Classic ang pulong sa Ginoo. Pag sila nga classic, at any age, tumpak yapon saya. No? Ang iba niya naburingan na kahit why Manila gina-inchindi mo. And maybe they are so possessed by worldly principles. So sila siyang Ginoo, hindi na kamo makibot. Kung may mga tao nga mainit sa inyo, kaugtan ka mo, no? Bangod ang prinsipyo naton bunggo sa ila prinsipyo. O, pa sa mga tao, why kita gainom? Sila ya gainom. Para sa ilaw kisa, do kita pa yung tikalon. Do sisinugin nyo balaan. O, kita nyo, balaan man gali nila. Ngang hindi pag-inom, pagkabalaan. Kung nang hindi gainom balaan, di anong gainom? Ang nagainom ano? Hindi pwede nga ang wala gainom balaan, tapos ang gainom balaan man yapon. Kaya kung balaan ang way gainom, kag balaan ang gainom, hindi sila makakig sa ato na. Masalim na sila nga, balaan man na sila, ining-inom ta, balaan man eh. Intindihan nyo? Excuse me. Excuse me. Now, we need to realize that it is expected that the world will oppose us when we try to live for Christ. Na kung kaisa, ang struggle ta diri is this. Hindi ta gusto nga may tawo nga maakig sa aton. Ako deep inside. Kumahimo pa lang. Pero it's a reality nga hindi tanan nga tao manamian sa aton.
Hindi tanan niya tao manamian pag nagkabuhi kita para sa Ginoo. Na? Nano na nga simbahan ay aga hapon, may Miyerkules pagid. Aga-aga pahalin, dulom na kung kaisa, sirom na magpuli, ano na. Siling pasang iban, pilagid ang wali sa tao nga maayo ulo. You know what? We have so many things to learn. Pabayaan nyo lang kuya, karon hasta sa hapon, ya diretsuhon ko nimo. Ang Sunday school ta? Why? Because, we need to redeem our time. We do not know what will tomorrow bring. The only thing we are sure is we are secure in the hands of God. But, takabalo, no? Kabalo, basi may mga bukid isa active nga bulkan, lumupok gulpi. Oh. Who knows? Di ba? Oh. Importante, nagkabuhi na para sa Diyos. So, hindi na we need to, agree to disagree. And we need to learn to be strong and realize nga may mga tao ganyan nga hindi manamian sa aton. So, sige lang. Do not take it against them because lain lang abing ila prinsipyo. Amo na nga bisan ang tao hindi manamian sa aton, sugiran tagyapon sila. Sugiran tagyapon sila. Why? Because kay hindi man ta deceive lang na sila. Kag amo man kita sina sang una. Have you realized nga amo man kita sina sang una? Kainit naman sang una sa mga gadala Bible. Ang isip ta mga manog patalang. Tama? No? Kaya kita iaway tayo na anad Bible. Okay? Kung may Bible man niya sa balay, pang display lang. Ang iba ninimo pa nila anting-anting, butang sa bintana para kunong aswang di kasulod. The Word of God is powerful, but it will only take effect when we apply it. No? Sa ano mo niya ka kanya, hindi amo na i-claim kung anong nasulat diri. Hindi ang papel ang may gahom. Ang mga tinaga nga nakasulat diri nga aton tuuhan kag i-apply. Muning may gahom. No? Pag siling diri nga sang pulong sa Ginoo nga thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. I-apply mo na, it will change you. You will experience its power. Pero bisan dala-dala mong Bible, hindi mo i-apply, wala. It is not the paper that has the power, but what is written. Nga tuuhan ta kag i-apply naton. Intindihan nyo? Lantobla, damo-damo na tanabatian, pero mintras hindi ta pag i-apply, you will never discover the truthfulness of it. Di mo na madiskubrihan ang pagkamatuod sina. You see? Mga iba na boringan sila magsimba because they have not realized the deeper meaning and the greater blessing pag madiscover mo ang tuod-tuod nga pagsimba sa Dios. It's not just for church attendance, but it is your personal, encounter with God. No? Together as the people of God. Okay? Now, we will be opposed as Christ was opposed. If you go along with the world, they will not oppose you. Tama? Sige, upod ka sa mga palahubog, taon-ta kung sayaan ka pa nila. Hindi na. Di ba? Pero, kabalo ka mo,
amo na kinanglanon, sa una, batunon ta, nga may mga tao nga hindi manamian sa aton. Batunon ta nga, there will be times nga masakitan kita because of their actions. Masakitan ta, hindi bla, labi na pamilya ta. Bla? Nga maghambal sang batok sa aton, nuno nang ila, iya nga sobra, na iya, gamay lang gid, duha lang gid ka botilya, hindi gid pwede. Diba? Malalapaw ka na niya sa langit. Di ba? Pero sa sigita panindugan, sa ulihi, matubo ng ila respeto. Sometimes it may take longer time for them not to realize. Pero hindi tagid na maabot kung hindi ta manindugan para sa Dios. Ilabi na, no? Nakita nila nga paghambal nila, nag-compromise ta sa ila, panulok nila sa aton, way man, di mangli tuod ng ila na. No? Way man. Tapos kadlawan ka pa, kurog manggali sa aton. You see? Kaya may mga sitwasyon man gidabi nga budlay-budlay mo. Like may mga young people tadi sang una, nga ginapa-eskwela sila sang ila tiya. Tiya nila ato sa gwa, perti ka relihiyosa. Sang nabalaan niyang iyang mga hinablos, gasilimba dire. Okay? Almost a year na nga nagasimba. Okay? I think na kalabaptaysan na to gani sila. Kubalo ka mo anong ambal niya, magpadayon pa ka muda simba, hindi na ko magpa-eskwela sa inyo. Huwag may mahimong kabataan. Kita nyo? Uluntat sila. Amo na nga, hindi basta-bastang oposisyon sang kalibutan. Paghina ang aton pagtuo, hindi ta kapanindugan because there will be people who don't like our lifestyle. Hindi sila ya gusto sang kabuhi nga magginoo. Gusto nila ya medyo bastos. Actually, hindi lang medyo bastos. Gusto nila ya bastos, gid. No? So, paano tani mag-atubang sa ila? No? Duha lang na mo. Either we will stand up to our conviction or we will compromise. Opposition comes from the saved. Opposition also comes from the saved who did not yet grow in their spiritual lives. Balo ka mo, sometimes ang paghingabot, galin man sa parihas ta. Nga tumuluo, nga way pa nagtubo para sa Dios. May mga ara nga ginikanan Kristohano na. Bata nila nag-surrender sa Bible school, pungga nila. Christian na Miyara ko nabalaan gani nga parent nga nag-backslide gid sila for a while, akig-akig sila kay nga aman. Ang ila bata mamana pastor. Hindi ginila yung mabaton nga pastor ang Christian na! No? Palasimba man, supporter man sa simbahan. Kamuabe. Nadira na mabalaan. Okay? Pero ang nami to, yung natabo to, grabe ba nga mo yung pastor? Anong ginimo sa Diyos?
Pinamasakit sang Dios ang tatay. Timan, pinatawag yaman ng pastor. Nangayo pasensya. O, nangayo sa pasensya, nangayo sa pasaylo. Ang subo lang, why na sa ka-witness ang kasal sang iya bata. Kaya napatay na siya. Bago nakasal ang iya bata sa pastor. Ang nagsubo blaw kisa, dira, bala mo may mga bagay nga kita nga mga tumuluo kung hindi lang tayo sold out. Hindi ta mabaton. Isa paras na ang bata mo na salig-saligan mo. Ngabi mo amugid ang makabatak sa inyo sa kapikaduhon. Bokaron malisensya, masurrender sa Bible School. Ha? Actually, kung kaysa ginatabunan pabla at the guys masilinga, bauti maano ka na lang yato sa ulihi, kay ti ang pastor wala sweldo. Maano ka na lang yato. Pero ang tuod sina, hindi nga maano ka na lang to, maano na lang kami to. It's not really ang concern niya sa iya bata, kundi sa ila. Ha? Mati ka mo mayo. Ako sang una mo man ang prinsipyo ko, panguna-una ko. Pero may ko na-share sa inyo, isang tinawag ko sang Diyos nga mag full time. Grabe struggle ko kay ti pigado kami ya, buligan kong ginikanan ko. Kumbaga sa amon pamilya daw, ako na lang balang paglaom kay ako na lang wala pangabuhi, no? May mga pangabuhi, pero hindi man mga mayogid pangabuhi sa akon mga utod. Di daw ako na lang may tsansa. Ako man lang ang first, una sa amon. Akong agot, pero akong una nga naka-college. You see? Pero, siling ko, ano gidyang mahimo ko sa ginikanan ko nga hindi kaya himuon sang Diyos. Pero kabalo ka mo, bilang tao, budlay na, hapos lang hambalon, pero budlay. Pero I will emphasize that more karon sa aton nga preaching. Pero ang punto naton is that, opposition does not only come sa kalibutan, but even sa mga Kristohanon that has not yet grown in the Lord and is still being influenced by the world. May mga tumuluong influensyado pa yan sa kalibutan. That's why nga, against sila sometimes sa mga tumuluong very serious sa pagpanindugan para sa Ginoo. Are you with me? No? Okay. So, muna sila yung balasang iban nga, kung sa mga babae pa bala, just show a little flesh. Little flesh, pati mo na nga daw maguluha na tanan, little flesh pa. You see? Wala mo, kalaway man na nga daw perti kagadiya ka die hard sa Ginoo. No? Nanaintindihan nyo? So, dira ta may mga konfliktong kaisa, may mga oppositions, alright? But remember this, ang Diyos sa gihapon nagalantaw kung sino iya ang desidido manindugan para sa iya. Amen. Okay? So, your primary opposition will come from those closest to you who know you best. Tanda naton, amuning pila ka areas, no? Although napagyan talaga may, pero diin yung mga areas gahalin ang oposisyon. Ang pinakabugat nga oposisyon, kabalo ka mo, kisa, ang naghalin sa mga taong lapit sa aton. Ha? Bala mo kisa, ang mga taong lapit sa aton daw na anad kita nga, okay lang. No?
Muna, pag-abot nga, kaya mo na gani, nami mo na gani kung kaisa, nablang may argument ka mo. No? Bisan close ka mo, pero sometimes may argument. Good man na siya. Basta hindi lang ka mo magbulogaas. Na, for, ano lang, no? For learning. Sa mga mag-asawa, hindi mag-expect nga ang mag-asawa, wala ga argue. Sige be, mamangkot ko, sino mag-asawa din nga wala gid ga argue? Halin! Pag-asawahan nyo, wala! Gigamuya ka ba isay ni misis mo? Sino nga laki? O asawa? Sino asawa di makasiling nga? Pastor, halin pastor, sangking kasal kami ni mister. Bisan ka isa ka bis, wala gigamuya pastor, nakaagi, nagbaisay. O sino nga asawa ang perti kabulahan? Nga nakapamana ka sang lalaki nga wala gid ga argue sa imo. Sige be, sinong asawa nga rin eh? Why? Munang realidad. Pero, inibot silingon niya kung ga-argue ka mo, bulagay na ka mo. Hindi mo na. Ako ga-expect ko nga hindi tanan sa inyo, no? Tanan nga ginawali ko, tanan ga-agree because balaan ko man nga ang level sang espiritualidad sang tagsa-tagsa, hindi parehas ang level sang akong espiritualidad. But I am trying to pull you up. Nya kung mahimo pa lang, kung magpalarihas ang level sang spiritual, nami gid. Amen? Nami gid, no? Naintindihan nyo? So, nablang makita naton kung ano ang the best sa gusto sang Dios para sa aton. Muna nga, although hindi magulpi, may mga ara nga, balaan ko nga hindi pa madala, pero importante ginapabalo. Tagwala man kita ginapuwersa, no? Kay kalaway man niya na puwersahan ka lang. Dapat, no, nagtubo ka nga according sa imo gidya bala desisyon nga mag-grow ikaw. Kaya kung pinilit ka lang, kag napilitan ka lang, hindi na magdugay. Hindi na magdugay. Inang naghimo ka lang, kay napilitan ka lang. Inang nahuya ka lang. Or napilitan ka lang, kay wala ka choice. Hello? Na? Kinahanglan mo magsimba kay siling ni papa mo. Kung di ka magsimba, wala ka alawan sini nga simana. Wala ka gana masimba, pero no choice. Pero kabalo ka mo, ang hindi maayo sina is that ma-develop sa imo nga ang ginahimo mo hindi tinagipusoon para sa Dios. Kag hindi na ikaw magtubo. May nabalaan ko sang una nga, sige, special number ka. Kaya kung mag-special number ka, kita mo na, no? Ay, wala problema nga gahatag ta incentive, but not to the point nga himuon lang niya bangod sa incentive kag hindi bangod sa Dios. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Or not unto anything else, but only unto the Lord. Di ta paghimo bangod lang sa tao or bangod lang sa mga bagay nga gin-promise sa aton, no? Paginhimo nato na, but primarily for the Lord. Way man lain nga mag-aspire kita sang reward nga ginaaman sa Ginoo, pero dapat kaintsindi kita nga primarily for the Lord.
Kay automatic naman na iya pag ginihimo ta para sa Ginoo. Sunod naman na iyang blessing. Amen? Hindi nga himuon ta lang kay gusto ta i-bless. No, himuon ta iya para sa Dios kay automatic naman na iya. Pag nakita sa Ginoo ang ginahimo ta na iya para sa iya. Hindi tayo mapunggan by product na iya ang pagpakamayo sang Ginoo. Baga natural result na siya. Nakapackage na eh. Amen? Your primary opposition will come from those closest to you who knew you best, your friends, family, fellow workers, acquaintances, no? Fellow church members. Ha? Balo ka mo nga damo, may mga nag-uluntat because nasandad sila sa parehas nila nga membro. Ginutangan sa wala bayad-bayad. Ginchismis siya. Di ba? May gisa ka katabo na. Okay? So, gakasandad, gin-take advantage siya. Kisa mo na, no? Or gin-akigan siya. Nga hindi mo mabaton. Mula kisa, mula sa sulod sa simbahan, hindi ka mo mag-expectar nga ang tanan diri may halo. Ha? Hello? Inablang daw ko na ng kasanag nga bilog sa ulo sa mga santo. Mga santo kita, pagkaluwas ta naging mga santo kita. Hindi lang ta naging sons and daughters of God, we became saints of God. Pero hindi pa ta perfecto. Hindi ka mo mag-isip nga ang santo perfecto, ha? Kaya hindi ka mo mag-isip nga ang mga santo puro na patay. Kaya mga nakabaton kay Kristo, santo, kag santa, clear na sa Bible. To the saints at Philippi, saints at Galatia, saints at Corinth, ginsulatan, ting patay makabasa pa. Kung patay ang ginsulatan, makabasa pang patay. Hindi na, mga buhi to, mga membro sa simbahan sa specific location nga gin-mention diri sa pulong sa Ginoo. Because the reality, as we study the Bible, ang mga nakabaton kay Kristo, hindi lang naging sons and daughters of God, but they became saints of God, they became servants of God. Amen? So, mula sulod simbahan, it may nga may ara no nga mag-upo sa imo, right? Kag ma-hurt ka, pero it should not become a reason para sa imo nga mag-untat. Amen. Alright? Normal gina ya, may ara gina. Kay hindi pa man perfect ang aton simbahan. Bisan ako nga pastor, hindi pa ko perfect. But I am striving to live that life nga gusto sang Dios para sa akon. Gatinguha, iba naman na iyang ginapabayaan na lang, kag ikabuhi na lang ang pagpakasala, kaysa nagatinguha nga i-overcome kag magkabuhi sa tama nga pagkabuhi. Inasali nila bala nga, kita iyakis nagakasala lang. Pero iba iya ang nagapakasala. Ha? Iba iya ang nakasala lang sa nagapakasala. Nga inang nagapakasala buot silingon, ginakabuhi, hungod mo na gid na iya nga ginakabuhi. Amen? No, inang adlaw-adlaw, nag-inom ka. Pagpakasala, ina. No? Pero inang nakibot ka lang iya nga gintunghulan ka, daw na-demoralize ka lang, nakabaton ka. Nakasala ka lang kay na umbaga na caught unaware ka bala. Hindi ba katabo na? May-ari din nga nag-aagi na gani pastor. Nagpagunting siya karon ang nagapagunting. Dati nga mayor. Tiara siya. Ti kay gamay man siya nga daan, way sa nakilala nga pastor.
Nya to, lihog ko gani sang sigarilyo daw. Nakuman siya, binaton niya man kag. Ato iya, siling ko, no? Nakasala siya kay na kumbaga na daw na demoralize lang siya. No? Pero iba na yang ginakabuhi mo na gid iya. No? Inang part na sang kabuhi mo bla. Hindi ka na mabuhi kung wala na. Okay? Mga palahubog daw hindi na mabuhi kung di ka inom. Tawa niyo lang ka sigarilyo daw hindi na sila mabuhi kung wala ka sigarilyo. Tama? Oh. Pusi Pabla. Sila nila kagamay malang sinang ulo sang sigarilyo. Why man naganay utok ang ulo sang sigarilyo? Pero damo mga professional nga mga tao na tuntuhan sang sigarilyo. Ha? Ka-professional sa imo pero ginaulipon ka sang sigarilyo, magdukoy-dukoy pakadto sa tiyanggi kag magbakal. So wala kwarta mangutang ka pa. Tapos maggadto sa simbahan, pagkahatag mo 20 pesos, mareklamo ka pa pangwarta ni nga simbahan. O kung pwede lang, kwaon ko ng 20 pesos mo kag ipakaon sa imo. Ha? Are you with me? Labutaw ka sa sigarilyo, tagpilang gasto mo nga wala pulos na. Tapos naghatag ka sa simbahan, makumod-kumod ka pa, how 20 pesos? You see? Oh. Nga way ka balong ginahatag tadi kabuhi sa mga tao nga kalambutan sina. Nagkalalambutan ka mo because may mga membro nga nagahatag, naka-inchindi sila. Amen? Kung kwarta lang ning amo ni, di na lang kami na iya magsagad sang sa mga salakyan, kay way ka mo kabalo na ang mga salakyan na. Gadjismil na ang mga simana sina. Hindi nga mo magbate? Oh. Mahal-mahal na subong daan sang kurudo. No? Intindihan nyo? Pero ti nga ang ginahimo tanahaw. Tibik, amo lang kabubuton sa Dios. Amen. Amo lang kabubuton sa Ginoo. Munang gusto sang Dios. No? Bidaw na mag-uko sa group to subong ah. Oh. Doon naanad na nga ang pinakadamo perme ang group to. Subong daw kamong pinaka-jutay haw. Sa bagay kung si Era pa, wither lang. No, wither lang. Okay? So, from unsaved people in general, during areas, okay, we need to understand that two spiritual families have never gotten along and never will. Ang duha ka spiritual families, hindi gini mag-isa. Mabungguan na gina sila. Ano na nga family? The family of God and the family of Satan. Amen? So, ang panimalay isang Dios, kag ang panimalay ni Satanas, hindi gina mag-isa. Okay? Kay ang panimalay sang Dios, siyempre magkabuhi siya para sa Ginoo. Ang panimalay ni Satanas, magkabuhi man para kay Satanas. Muna gani nga si Satanas nagrebelde sa Dios, kay gusto yan na iya tupungan, labawan paganing Ginoo. Basahon ta sa Isaiah, sa Ezekiel. Gusto niya mag-ascend sa trono sang Diyos and even above God. You see? Hindi na siya gusto magsubmitar sa Diyos. Well, amo na nga hindi gid, no? Hindi gid. In general, okay? Hindi gid ni mag-isa ang duwa ka panimalay. Panimalay sang Yawa ag panimalay sang Diyos. Paniwalay sang luwas ag panimalay sang hindi luwas.
Kita nyo, bisan sa Bible, gahambal, be not unequally yoked together with unbelievers. Although nga hindi lang na, usually ginahimo nato na, no? Ginagamit nato na, na-apply nato na mostly sa pag-asawahay. Pero actually, hindi lang na iya sa pag-asawahay. No? Budlay magpaguta ka sa di tumuluo kay ibang ila prinsipyo. Pwede man ta mag-abyan sa ila, pero sa mga importante gid kaayo nga mga bagay, no, budlay mag-isa sa ila because iba ang ila prinsipyo. Diba? O, sa business subong iya normal na iya ang dinaya sa business. Tama? Mga manugbugas, kada sako kuhaan 1 kilo. Tinga sino sa inyong gabakal nga kung magbakal ka mo ginapakilo nyo pa? Kilo haabi kung tuod yun nga 50 kilos. Uy naman. Nga balaan mo, pastoraw, may gapanugid mo. May mga negosyante nga manugbugas eh. Uy ko gahambal nga ginahimo nila na. Gasugid sila nga amunang ginahimo sang mga kilala nila nga mga negosyante. Kaginahambalan pa sila pag hindi mo nihimuon, di kaya magginansya. Hindi ko na yung magpati. Hindi ko yung magpati nga ang honesty will lead you to failure. Siguro may atubangon ka nga, hindi hapos nga mga bagay and it may, pero opportunity na nga makita tayong milagro sa Ginoo. Kaya kabalo ka mo, kung permi lang tayo magsalig kag magsunod sa prinsipyo sang kalibutan, ano pang kinalista do mga unbeliever ta? Amen? Do mga di ta tumuluo. No? Do you still believe that God is able to bless us when we live an honest life? No? Oh. Depende na sa inyo. Okay? Now, so far, amo ng lesson naton sining aga, the unsaved world, kag paano kita mag-relate sa kalibutan nga kalabanan hindi luwas. Ang sistema sang mga hindi luwas. Alright? Kay kabalo ko may mga struggles ta. So we need to understand nga amo sini para nga hindi kita madalman kag hindi kita maguba bilang mga anak sang Dios. Okay? Any questions so far? May clarification? May gusto maklarify? Why? May pangduwa-duwa? Tulo ko sa inyo, do mga kapoy ka mo, ha? Ha? Do mga kapoy ka mo? Ang ibang kapoy gid man, no? Mga sa secular work. Pero itry nato niya pag-arata sa simbahan. Grasya sang Ginoo, no? Sa grasya sang Dios, sa grasya sang Ginoo, mahatag tang the best naton para sa Dios. Okay? Why question? Naintindihan man? Hindi maguya-uya, magpamangkot. Kung hindi nyo naintindihan, may gusto ka mo nga maklarify. Okay? Parang mapuli ka mo balang klaro sa inyo panguna-una, mabuligan ta paano ta magkabuhi. Realidad ni, realidad. Okay? Ginatunan ta di realidad. Sige? Why na? Sure? I hope nga may nakuha gid ta sa sini nga aga. Okay? Let us take our Sunday School offering before we will proceed sa ikaduha nga bahin sang aton nga
pagpanimbahon. This is the first part sang aton pagpanimbahon. Sunday school is still part sang aton pagpanimbahon. Okay. Let us pray. Dear Lord and loving Heavenly Father, we thank you so much sa sininga aga for the privilege wherein kami Ginoong Dios makapalapit sa imo kag makatuon sang imo mga pulong kag salamat for what we have learned sa sininga aga. Gapangamuyo ko amay nga ikaw Ginoo ang magpakamaayo sa sininga Sunday School offering. Continue mo i-bless ang imo mga katawhan. Una, with faith and love towards you. Kaya mo ni Lord ang bottom line sa tanan niya mga pagahimo namon. Kung ano katayog, ano kataas, ano kadako, nakadepende Ginoo sa magnitude sang amon nga pagtuo kag pagpalangga dira sa imo. So ga-pray ko nga ikaw amay ang bless sa sininga giving, magamit ini sa intended nga pagagamitan sa ministry. Tanan niya paglayaw, pasalamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving. Amen, amen. Gladly day by day. Once more. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. All right, so let us have a short break, no, for your personal necessities.